Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, mga kababayan ko. Ayan po, nasa likod ko na po yung sinasabi ko po sa inyong pinagawa sa akin ng Ama na pinakakaibang tricycle sa buong mundo na magiging daan sa kaligtasan ng milyong-milyong tao. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, nung una hindi ko rin po maunawaan, hindi ko po maintindihan paano ba magiging dahilan sa kaligtasan ng milyong-milyong tao ang isang tricycle. Subalit nung nagawa ito mga kapatid ko, naunawaan ko po ang lahat. At ngayong araw nga pong ito ay ipapakita ko po siya sa inyo mga kapatid, mga kababayan ko. Mga kapatid, mga kababayan ko, si Jesus lang ang nag-iisang daan para tayong lahat ay makakyat sa kaharian ng Diyos. Subalit itong tricycle na ito ay instrumento ni Jesus para tayong lahat ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, bago po ako magpagawa ng ganitong tricycle, ang tawag nga po ng pamilya namin dito ay Jesus Tricy. Mga kapatid, mga kababayan ko, mayroon po akong dalawang sasakyan noon. Isa pong brand new na Toyota Hi-Ace po, model 2023, at saka isang luma pong sasakyan. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, yung brand new ko pong Toyota Hi-Ace ay isinurrender ko po sa Toyota sapagkat hindi ko na po siya kayang ituloy na bayaran, sapagkat yung dati ko pong oras at panahon na ginugugol ko po sa aking pagbablog, sa pagpapasikat sa social media, ay ginugol ko na po sa paglilingkod ko sa Diyos. Yung isa ko naman pong lumang sasakyan, binenta ko lang po ng 19,000. Mga kapatid, mga kababayan ko, pag nakita po ninyo ito, kikilabutan po kayo. Magugulat po kayo na totoo yung mensahe sa akin ng Ama na itong tricycle na ito ay magiging daan sa kaligtasan ng milyong-milyong tao. Mga kapatid, mga kababayan, wala pong ibang nais ang Ama kung hindi tayo pong lahat ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya po, brother and sister Philippines, whole world, please repent before it's too late. Mga kapatid, mga kababayan ko, wala pong ibang nais ang Ama kung hindi tayo pong lahat ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya mga kapatid, paniwalaan niyo po yung sinasabi ko sa inyo na ako ang modernong Noe sa panahon na ito. Pero hindi po arko o malaking barko yung pinagawa sa akin ng Ama, kung hindi tricycle na magiging daan po sa kaligtasan ng milyong-milyong tao, mga kapatid, mga kababayan ko. Ayan po, sobra pong nakakamangha, sobra pong nakakakilabot. Subalit pag ini po itong nakita mga kapatid, mga kababayan ko, paniniwalaan niyo po yung aking sinasabi. Ayan po, mayroon pa pong nakaano po sa itaas, mga kapatid, mga kababayan ko, mayroon pa pong nakausli po yan sa taas. At totoo po talaga, kinilabutan po ako nung magawa ito sapagkat totoo po yung sinasabi ng Ama na magiging daan ito sa kaligtasan ng mundo. Sobrang mahirap maintindihan mga kapatid, ano? Sobrang mahirap na unawaan. Subalit mga kapatid ko, eto na po, ipapakita ko na po ito sa inyo. Ito po inyong mauunawaan kapag inyo po itong nakita mga kapatid, mga kababayan ko. Mga kapatid, mga kababayan ko, Philippines, whole world, ito po ang arko ng modernong panahon.
Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, nung una hindi ko po maunawaan yung utos at bulong sa akin ng Diyos Ama na gumawa ako ng tricycle para maging daan sa kaligtasan ng maraming tao. Subalit mga kapatid, mga kababayan ko, nung ito po ay nabuo na, naunawaan ko po ang sinabi sa akin at utos sa akin ng Ama. Yan po mga kapatid, mga kababayan ko, makikita po natin dito sa taas yung Jesus is coming, repent before it's too late. At dito naman po sa may bubong niya, yung Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang tamang daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki ay di niya ito lilimutin. Ito po mga kapatid ko, yung isa sa pinakamahalagang reminder po sa lahat ng tao, sa bawat Pilipino, sa bawat tao sa sanlibutan. Ito po yung nakasulat po sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kompleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos, kaya magsisi na sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, kung itong dalawang ito ay bibigyan po ng pansin ng mga taong makakakita rito, maaari po siyang maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Ngayon mga kapatid ko, alam ko pong nauunawaan nyo na po ang nais iparating sa atin na mensahe ng Ama. Ito po mga kapatid ko ay 2 araw pinapalitan na po yan ng verse. Mga kapatid, mga kababayan ko, ganun din po sa itaas. At dito nga po sa kabila nito mga kapatid, mga kababayan ko, na mayroon pong nakalagay na Jesus loves you. Narito naman po yung Mateo 5:11. Ito po para sa lahat ng mga nambabas po sa akin. Mapalad kayo pagka kayo pinababatangan ng sari-saring masasama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. At narito naman po mga kapatid ko yung Marcos 16 verse 15. Humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ito po mga kapatid ko, yung para naman po sa mga bata pa rin. At ito po mga kapatid, yung pinakamahalaga sa lahat ng kautusan, sa lahat ng talata. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At narito po mga kapatid, mga kababayan ko, mayroon din po maliit na Marcos 1 verse 15. Kasi kapag pinalitan po ito po ay makikita pa rin po ng mga tao. Pati po ang Mateo 16 verse 26. Ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit sa huli mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ito naman po mga kapatid, mga kababayan ko, yung verse na nakakatulong po sa akin para po ako ay makaiwas sa lahat ng mga temptation. Yung Mateo 6:13, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po mga kapatid, mga kababayan ko, nagpapaalala po sa lahat ng mga tao na si Jesus lang yung nag-iisang daan sa kaligtasan natin. Sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. Ito po mga kapatid ko, yung Corinto 3:19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa mata ng Diyos. Isa po itong paalala sa mayroong nakataas na pinag-aralan, may mga degree, mayroong nakataas na posisyon, maraming kayamanan, na ang karunungan po sa sanlibutan ito ay kamangmangan sa mata ng Diyos. But if you have a good relationship sa ating Panginoon, kahit wala kang tinapos, kahit buka ka, ikaw ay matalino sa Panginoon. At totoong jackpot ka kapag ikaw ay mayroong mataas na degree, tapos nasa iyo pa ang presensya ng Panginoon. At dito nga po mga kapatid, mga kababayan ko, palatagpuan po natin yung nakasulat sa Deuteronomio 22:5. Ang babae ay huwag magsuot ng nauuto sa lalaki, ni ang lalaki ay pagsuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. At narito po mga kapatid ko, ang pinakamahalaga sa lahat ng kautusan, Mateo 22:39, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gagaya ng iyong sarili. Amen po mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon mga kapatid ko, nauunawaan na po natin yung mensahe sa akin ng Ama na yung aking pong tricycle ay maaaring magiging sa kaligtasan ng milyong-milyong tao mga kapatid, mga kababayan ko. At yan nga po, ako po ang magandang nangyay sa panahon ngayon. Mga kapatid, mga kababayan, ito po ang tawag po namin dito ay Jesus Tricycle.
Mga kapatid, mga kababayan ko, baka po mayroon po kayong mga verses po dyan na gusto nyo ipalagay dito kay Jesus Tracy. Ayan po. Pwede nyo pong ipaprint po yan sa 2x3. Hatiin nyo lang po at ayan po yung magiging kalabasan yan. Basta po yung 2x3 po na size, hatiin nyo po sa dalawa. At yung kalahati po, lagay nyo po doon yung verses na paborito po ninyo. Sa isang 2x3 po, dalawa po ang mailalagay mga kapatid. Mga kababayan ko. Ayan mga kapatid, mga kababayan ko, yung utos ng Ama. Pumayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po, si Jesus Tracy. Gagamitin ko lang po siya ngayon mga kapatid, mga kababayan ko. Salamat po sa Panginoon Diyos.